Good morning po sa ating lahat, higit po sa ating Panginoon. Hallelujah, sa umagang ito ay patuloy tayong magpupuri sa Kanya. Ang live devotion po na ito ay mula po sa District 6, under po ni Pastora Cheryl Manansala sa Door of Faith, Bay, Laguna po. Salamat po sa Panginoon. Ngayong umagang ito, nakahanda na po ba tayong magpuri at magpasalamat sa ating nag-iisang Diyos? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon, dakilang moog. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Luwalhatiin ang inyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Matibay na moon at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. Saan pa po? O Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Matibay na muog at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol at kalasan. O Yahweh, dakila at tapat, papuri't pasambay, karapat-dapat kang tumanggap. Ang pagdakila at pagmamahal sa'yo ay alam. Ikaw ay banal, Diyos na magpakailan pa man.
Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa umagang ito, O Diyos, sa dakila niyong pag-ibig sa amin. Sa kalakasan na patuloy niyong ipinagkakalab sa bawat isa, Lord God. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, patuloy kong nilalapit sa inyo ang bawat isa na ngayon ay nanonood. Sa bawat isa na manonood ng replay, O Diyos, patuloy niyong pagpalain ng inyong mga anak. At Lord God, sa amin pong patuloy na pakikinig sa umagang ito ng inyong mga salita, patuloy, Panginoon, na mangusap kayo, hindi lang sa amin na narito, kundi sa buong nanonood, Panginoon, ng live na ito. Lord God, patuloy niyong pagpalain ng inyong mga salita sa gagamitin ninyo, Panginoon. Hallelujah, na maghahayag, Panginoon, ang inyong mga salita. Patuloy niyo siyang itago sa inyong likuran at patuloy lamang kayong mataas, madakila, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan. Sa mga nanonood na baguhan pa lang, Panginoon, patuloy na katagpuin niyo sila, O Diyos. Patuloy na mangusap kayo sa puso ng bawat isa sa kanila. Lord, maraming salamat po. Itinataas namin sa inyong umagang ito, Panginoon, at samahan niyo po ang bawat isa. Banal na Espiritu, patuloy kayong mangusap at mahayag sa umagang ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ngayon pong umaga pong ito, purihin po ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. Muli ay binigyan po tayo ng kalakasan, ng buhay ng Panginoon. Amen. At kung tayo po ay merong banal na kasulatan o Biblia, kung tayo po ay may mga Biblia, katulad po ng nakalagay sa ating post, ay makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Isaiah, chapter 40, verse 28 to 31. Sa aklat po ng Isaiah, kabanatang 4 na po, talatang 28, hanggang 31. Ito pong sinasabi po ng salita po ng Panginoon, Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. The creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. 29. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Purihin po ang salita po ng Panginoon sa umaga pong ito. So, marahil po ay napaka-pamilyar na ng talatang ito. Marahil sa inyo, yung iba siguro ay life verse nila. Maraming mga tao ang mananampalataya ang nakakaalam ng verse po na ito. Pero sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin yung renewing strength in the Lord o yung muling kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon para tayo ay makapagpatuloy. So, ito po, ang year na ito ay 2021, so maganda yung taon po natin, simulan natin na yung kalakasan natin ay nagmumula po sa Panginoon. So sa umaga pong ito, katulad po ng sinabi ko sa inyo, ang pag-uusapan po natin ay renewing strength in the Lord. So tayo po ba ay lahat naman po siguro tayo may mga kapaguran na nararanasan sa ating buhay. Lahat tayo nagkakaroon ng panghihina. Lahat tayo may mga kinahaharap na suliranin sa ating mga buhay. Pero ngayong taong ito, sisimulan natin yung taon, ng may kalakasan mula sa Panginoon. So tayo po, sabi nga po dito, bakit po ba tayo mas nagkakaroon ng panghihina o kapaguran? Bukod sa physically pagod na tayo, bukod sa physically napapagod tayo, pero bakit mas lalong yung kapaguran ay nararanasan po natin? So sa unang bagay po ay fear o pagkatakot. So, sa unang bagay na nilagay ko po dito ay pagkatakot. So, fear of being weak. Natatakot tayo na makita ng iba na, ay, ang hina-hina ko, ay, hindi ko pala kaya, ay, ganito lang, ay, tawag dito, mahina ako. Ayaw mo kasing nakikita ng iba na parang nanghihina ka. Alam niyo po yun, yung kahinaan minsan, ayaw natin na ipinapakita sa iba. So, okay lang naman po yun kung kaya natin talagang dalhin yung ating sarili at kaya nating ma-overcome yung fear o yung pagkatakot. Pero kung itong pagiging weak na
ayaw mong ipakita sa iba kasi ayaw mong malaman nila na mahina ka, parang ano naman po, parang ano sa atin, parang hindi maganda rin. Ano po, kasi minsan, kailangan na natin ng tulong, hindi pa po tayo nagpapatulong. Minsan, kailangan muna ng payo. Dahil nanghihina ka na, ayaw mo pa rin magpapayo. Kasi ang sinasabi mo sa sarili mo, kaya mo. Pero hindi po pala. So, minsan po kasi kailangan nating i-admit sa sarili natin na natatakot tayo dun sa isang bagay para mapagtagumpayan natin. Alam niyo po, may nabasa po akong isang quote, sabi po dito, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Sabi po ni Nelson Mandela, sabi po doon, yung lakas ng loob, hindi mo mararanasan yon. Yung lakas ng loob, hindi ibig sabihin, pag may lakas ka ng loob, hindi ka na natatakot. Ang ibig sabihin ng lakas ng loob, yung, alam niyo po yon, yung pinagtagumpayan mo yung isang bagay. At ang sabi ito, hindi mo masasabing matapang ang isang tao kapag hindi siya nakakaramdam ng takot. Ano po? Kung hindi, yung takot na nararamdaman niya ay pinagtatagumpayan niya. Amen. So, lagi po nating iisipin na hindi masamang magkaroon tayo ng pagkatakot. Kasi nga, may limitasyon yung kakayanan ng tao. Pero kapag tayo po ay umasa sa Panginoon, yung takot na yan, yung fear magiging, fearless. Sa tulong po ng Panginoon, wala nang pagkatakot. Ano po? So, minsan, ayun po yung nagiging sanhi kung bakit ang tao mas nagkakaroon ng panghihina at kapaguran. Kasi nanghihina na nga siya, natatakot pa siyang i-admit sa sarili niya na nanghihina siya. Ano po? So kasi minsan kailangan natin magkaroon rin ng kalakasan mula sa Panginoon. Sabi nga, where a strength runs out, God's strength begins. Tsaka lang magbibigay ang Panginoon ng kalakasan pag nakikita ng Lord na hindi na natin kaya. Pero kapag nakikita ng Panginoon na hindi mo na nga kayang pagtagumpayan at nagmamalaki ka pa sa sarili mo na kayang-kaya mo, hindi tayo matutulungan po ng Panginoon. So kaya nagkakaroon ng panghihina, nandoon yung pagkatakot. Ano po? So sa pangalawang fear of being a failure. O yung alam niyo po yun, yung disappointment, yung rejection. Alam niyo po yun, yung nanghihina ka kasi nakaranas ka ng mga disappointment, ng rejection. So, yung mga panghihinang yun, alam niyo po kung bakit tayo mas nagiging mahina kasi natatakot tayo na mag-fail, natatakot tayo na ma-disappoint ang mga taong nasa paligid po natin. So, alam niyo po, minsan hinahayaan ng Panginoon, inaalaw ng Lord na magkaroon tayo ng disappointment, ma-reject tayo. Alam niyo po kung bakit? Para hindi tayo makapagmalaki. Wala tayong maipagmalaki sa sarili natin na ito, nagawa ko to dahil sa talino ko, nagawa ko ito dahil sa karunungan ko, nagawa ko ito dahil magaling ako. So, minsan po, yung mga panghihina natin, nararanasan natin yan dahil gustong ipakita ng Panginoon sa atin na anak, nagawa mo lang yan sa tulong ko. Nagawa lang po natin yung isang bagay sa tulong ng Panginoon. At dito naman po, fear of letting go. Yung nahihirapan tayo, yung may takot tayo na i-let go yung isang bagay. Alam niyo po kung bakit tayo minsan nahihirapan? Sobrang dami ng burden na dinadala natin, sobrang dami ng alalahanin na nasa sa atin na, alam niyo po yun, ayaw nyo nang bitawan sa sobrang dami. So, minsan, sabi nga, ang tao ba kapag may bitbit siyang lamesa at pinabitbit siya ng upuan, kaya ba niyang buhatin ng dalawa? So, hindi po. May kailangan siyang iwanan at buhatin yung isa. Ganon din po, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Minsan, kaya tayo mas nahihirapan mag-press on o magpatuloy kasi may mga bagay na pinaiiwan na sa atin ng Panginoon. And yet natatakot tayo. Panginoon, baka pag iniwan ko to, hindi na maging maganda yung sitwasyon, Panginoon. Pero pinaiiwan na sa iyo ng Lord, hindi pa natin magawa. So minsan yung mga panghihina natin, ay resulta rin ng mga bagay na hindi natin magawa para sa Panginoon. Yung fear of letting go. Yung mga bagay na dapat ay iwanan na natin. Naiwan na po ba natin nung taong 2020? Dapat iniwan na po natin bago alam niyo po yun, mag-countdown. Iniwan na natin yung mga bagay na sa tingin natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon o sa pagkakakilala natin sa Panginoon ay
hindi po makakatulong. So, may mga sabi ko nga po, yung mga bagay na nakapanghihina sa atin, dapat yun ay inaalis na po natin. Dapat yun ay ibinibigay na natin sa Panginoon. Amen po, yung fear of letting go. So, kailangan sa pagsunod natin sa Panginoon. Kung sa tingin mo, yun lang yung kailangan mong dalhin, yun lang yung kailangan mong gamitin para makapagpatuloy ka, yun lang po yung dalhin po natin. Yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa atin, huwag na natin dalhin pa sa taong ito. Amen po? Amen. So, yun po. So, sa pangalawang bagay po ay setting boundaries. Bakit tayo mas nanghihina, nagkakaroon ng kapaguran? So, setting boundaries. So, minsan, iniisip mo sa sarili mo, Panginoon, hanggang dito na lang ako. Panginoon, mahina po ako, hindi ko kaya. Alam niyo po yun, yung masyado mong dinidespise yung sarili mo dahil lang hindi mo kaya yung isang bagay. Sabi nga, despising yourself is like despising God. Sabi nga pong ganon, na kapag ka yung nililimitahan mo yung ginagawa mo, parang nililimitahan mo yung kakayanan mo, parang nililimitahan mo rin yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay po natin. Amen. Alam niyo po yon. So, mas mahirap pag nagsiset ka ng boundaries sa paglilingkod sa Panginoon, mas mahirap masunod yung kalooban ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Bakit po? Kasi mas nahihirapang pumasok ang Panginoon sa buhay mo. Na kasi yung kaisipan mo, yung mindset mo, Panginoon, hanggang dito na lang po ako sa paglilingkod. Panginoon, hanggang miyembro na lang po ako. Panginoon, hanggang hindi na po ako magagamit kasi wala po akong talento. Hindi po ako kasing talent. Alam niyo po, kung ang paglilingkod sa Panginoon ay may standards or may qualification, hindi po tayo lahat makakapasok. Amen. Hindi naman po, ang Panginoon hindi siya naghahanap ng marunong. Ang Panginoon hindi po naghahanap ng magaling. Ang Panginoon hindi siya naghahanap ng perpekto na talagang sabi nga nila, walang perpekto. Yung alam niyo po 'yun, hindi siya naghahanap ng mga bagay na talagang isang karakter ng naglilingkod po sa kanya. Alam niyo po ang hinahanap ng Panginoon, yung handang magpaturo sa Panginoon. Yung handang magpagamit sa Lord. Alam niyo po ngayong 2021, kung noong 2020 ay marami kang mga bagay na hindi nagawa para sa Panginoon dahil sa mga nilalagay mo sa sarili mo na hanggang dun ka na lang. Kung marami tayong bagay na hindi nagawa para sa Panginoon noong last year, ngayong year na ito, simulan natin yung taon na, Panginoon, susunod lang ako. Hindi na ako magsiset ng boundaries na para sundin ko lang. So, sabi nga may mas magagawa tayo sa tulong po ng Panginoon. Kasi, sabi ko nga po, kaya tayo nagkakaroon minsan ng mga panghihina, nagkakaroon tayo minsan ng mga, mas lalo tayong nanghihina, mahirap na kayong sitwasyon, lalo pa tayong nanghihina. Mas lalo nating nilulugmok yung sarili natin doon sa problema, sa kalungkutan na nararanasan po natin. Hindi po, kailangan natin minsan mag-step forward para malaman natin kung ano talaga yung nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Sinasabi ng iba na sabi nga po ng salita ng Panginoon, walang pagsubok ang binigay ang Diyos na hindi natin kayang lampasan. Amen. So, ang kailangan lang talaga natin, lakas ng loob para mapagtagumpayan yung bawat pagsubok. At umasa lang tayo talaga sa magagawa ng Panginoon. So, wag nating isipin na hanggang dito na lang yung paglilingkod po natin. May mas magagawa tayo sa tulong po ng Panginoon. Wag nating isipin na, Lord, okay na yung nakilala ko kayo, okay na yung nakikinig ako araw-araw ng inyong mga salita. So, hindi po tayo hanggang dun lang. Amen. Mas magkaroon tayo ng desire sa puso natin na, Lord, minsan magagamit nyo rin po ako. Minsan, magagamit nyo rin ako, makakapagbahagi rin ako ng salita ng Panginoon, hindi po ba? Mas maganda na yung kaisipan natin, hindi natin isineset doon sa mga bagay na kakayanan lang natin. Kung di sineset natin yung isipan natin na, kayang gawin to ng Panginoon sa buhay ko. Amen. So sabi nga, Philippians 4:13, lahat ng bagay ay mapagtatagumpayan po natin sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen po. So, maraming mga bagay man ang nangyayari, pero alam natin, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, maaasahan po natin ang Panginoon. So sa pangatlong bagay po, kung bakit tayo nagkakaroon ng mas panghihina, relying on our own.
o nagtitiwala tayong lubos sa ating sarili. Alam niyo po, minsan ng tao, sinasabi nila, ay, itong problema na ito, itong pagsubok na ito, paulit-ulit na lang, napagdaanan ko na to, kayang-kaya ko na to. So minsan, alam niyo po, yun yung kaisipan ng tao kapag dumaranas tayo ng panghihina, ng kapaguran, dahil sa mga problema, mga pagsubok na nararanasan natin, akala nila kaya lang nila ulit. Hindi na sila, alam niyo, nakakalimutan na nilang tumawag sa Panginoon at sabihin na, Lord, tulungan niyo po ako. So minsan may mga bagay na ipinapakita sa atin ng Panginoon na talagang hindi natin kaya nang wala ang Diyos. Amen. Lahat ng sitwasyon ng buhay natin, alam niyo po, maliit man yan o malaki na pagsubok, mga problema, mga panghihina na nararanasan natin, kailangan sa Diyos pa rin po tayo umasa. Wag po tayong aasa sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating kaalaman. Ano po? So, ang doktor nga, pag nagkasakit, di ba po, nagpapatingin din naman siya sa kapwa niya doktor, hindi naman ginagamot niya hindi naman niya kayang gamutin yung sarili niya kapag may problema na doon sa katawan niya. Ano po, so, ganun din ang tao. Hindi natin kayang gamutin yung sarili natin na, alimbawa, emotionally, may nararamdaman ka, pero magaling kang magpayo. Di po ba? Magaling kang magpayo sa iba, pero emotionally may nararamdaman ka. So, hindi mo naman pwedeng payuhan yung sarili mo. Di ba po? Minsan, oo, may encourage, mapapalakas mo yung sarili mo, pero may mga bagay, ano po, na hindi mo na kayang solusyonan sa buhay mo. So, kailangan talaga, yung pag-asa natin ay sa Panginoon lang natin kuhanin, o sa Panginoon lang tayo laging umasa. Alam niyo po, wag tayong pag nandiyan na yung panghihina, pag nandiyan na yung pagsubok, yung maraming problema, lagi nating iisipin na nandiyan ang Panginoon. Kung sa tingin mo hindi mo kaya, wag kang kung sa tingin natin hindi natin kaya, umasa lang po tayo sa magagawa ng Panginoon. Lagi tayong manalangin, lagi tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Kung emotionally nahihirapan ka, kung mentally pagod ka na sa maraming isipin, na ngayong papasok ang 2021, natatakot ka na namang ma-disappoint, natatakot ka na namang magkaroon ng failure, natatakot kang ma-reject sa maraming mas mga bagay pa na mangyayari. Alam niyo po, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Minsan, may mga bagay tayong nararanasan na sa tingin natin, Panginoon, ba't ko naranasan yung gantong pagkakataon? Minsan isang araw mauunawaan natin yung nais ipabatid sa atin ng Panginoon. Amen po. So, sa umaga pong ito, huwag tayong manghinawa. Alam niyo po yun, na magtiwala sa Panginoon. I-renew ng Lord yung strength natin. Amen. Alam niyo po yun. Sabi nga, katulad ng isang agila. Alam niyo po ang isang agila, sabi nga, the more na bumabagyo, the more na malakas yung hangin sa himpapawid, lalo siyang, alam niyo po yun, pumapailan lang. Lalo siyang nagiging, alam niyo yun, parang yung pagsubok nagiging kalakasan pa nitong ng agila. So, sabi nga, maging tulad tayo ng isang agila na sa kabila ng unos, sa kabila ng bagyo, nakakatayo tayong matuwid. Ano po, nakakatayo tayo na matatag. Ano po, so, alam niyo po, lahat ng natutunan natin, siguro naman po, marami tayong natutunan sa taong 2020. Ito na yung year, yung lahat ng natutunan natin sa taon na 2020, i-apply po natin ngayong 2021. Kung gusto po natin ng mas better na taon, sabi nga, magtiwala po tayo sa Panginoon. Kung gusto natin na, alam niyo po kung bakit? Kasi kahit na may problema, dumating man ang maraming pagsubok ngayong 2021, at hindi pa rin nawawala yung pandemya, marami mang unos ang dumaan ngayong 2021. Kapag may Panginoon kang inaasahan, alam niyo po yun, yung kapayapaan po ay binibigay ng Lord. So, lahat po ng natutunan natin, ito na yung panahon na parang hindi lang tayo matuto. Kung hindi i-apply natin lahat ng natutunan natin, every little things po na natutunan natin nung nakaraang 2020, ano po, i-apply natin ngayon. So, at simulan natin yung taon na may kalakasan na nagmumula po sa Panginoon. Amen po. So, lagi, hindi natin masukat yung kaalaman ng Panginoon pagdating sa mga bagay na nararanasan natin. Pero isa lang ang tiyak, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, lahat ng imposibleng bagay, lahat ng bagay na kinakatakutan natin, mapagtatagumpayan po natin sa tulong po ng Panginoon.
Amen po. So sa umaga pong ito, purihin po ang dakilang pangalan ng ating Diyos na buhay. At patuloy tayong dudulog sa Panginoon na sa taong ito, bagamat hindi pa rin natatapos yung maraming suliranin sa ating bansa. Umasa lang tayo sa magagawa ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos. Sige nga po, tayo po ay magpuri. Nasan man tayong lugar, nasan man tayong sitwasyon ngayon, bigyan po natin ng kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung sa tingin natin tayo nanghihina, mentally, spiritually, physically, emotionally nanghihina tayo, umasa tayo sa Panginoon dahil alam ng Lord yung gagawin para sa atin. Ang Diyos ang magre-renew ng strength natin. Amen. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa kabila ng lahat ng panghihina, Panginoon, ng kapaguran na nararanasan namin. Hallelujah. O Lord, sa paglilingkod man o sa maraming bagay, Panginoon, salamat po, O Diyos. Dahil alam namin yung kalakasan ay patuloy po naming nararanasan na nagmumula po sa inyo. Panginoon, yung blessing na sa tingin ng iba ay materially lang, pero alam namin, O Diyos, sa araw-araw naming buhay, isang napakalaking biyaya, yung kalakasan na ibinibigay niyo po sa amin upang makapagpatuloy, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyong katapatan sa amin, Panginoon. Hallelujah. Worship you, Jesus. Salamat po sa inyo. Hallelujah. Sa kabila ng lahat ng mga panghihina, Panginoon, yung katapatan ninyo ay patuloy po naming nararanasan. Amen. Ang kaaliwan ninyo, Panginoon, ay patuloy po naming nararanasan sa amin pong mga buhay. Salamat po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige nga po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong mensahe sa araw na ito. Amen. Thank you. Panginoon, simulan namin yung aming taon ng tama, Panginoon. Amen. Na yung hindi na yung sa aming sarili, Panginoon. Kung hindi itong taon na ito, ibigay namin, Panginoon, sa inyo. Upang magawa namin, Panginoon, ang inyong kalooban para sa amin pong mga buhay, O Diyos. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa bawat nanood, Lord, sa bawat manonood pa ng bawat yung mga devotion, patuloy niyong pagpalain ng kanilang mga buhay. Panginoon, patuloy niyo silang bigyan ng kaaliwan, maranasan nilang inyong pag-ibig, Panginoon, ang kalakasan, Amen. Yes, ang kagalakan, Panginoon, ang kapayapaan na Amen. nagmumula po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Tunay nga kami walang magagawa, Panginoon, Yes, kung Lord. wala ang inyong pagsama. Sa araw-araw po naming mga buhay, patuloy na humihingi po kami ng pag-iingat po ninyo, Amen. Panginoon, Yes, ng Lord. patuloy niyo pong pagsama, Panginoon, pagkilos sa amin pong mga buhay, Panginoon. Salamat po sa inyo, O Diyos. Sa umaga pong ito, Panginoon, patuloy na pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat naming gagawin sa buong maghapong ito. Patuloy niyo kaming samahan, tulungan, Panginoon, magpakahayag po kayo sa amin pong mga buhay. Panginoon, salamat po, O Diyos, patuloy po namin kayong pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila sa tanging mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Meron lamang po tayong announcement. Magkakaroon po ng camp ang Door of Faith Taiwan po. February 11 to 14 po sa mga nais po na nahihipo po na tumulong para po sa camp natin. Magaganap na camp sa Taiwan po. Nahihipo pong tumulong. May pusong tumulong po sa gawain po ng Panginoon. Maaari niyo pong kontakin si Pastor Joel Mazaredo po at si Pastor, o kaya naman po ay si Pastora Neverisa Mazaredo po. So, maaari niyo po silang kontakin para po makapagbigay po kayo ng tulong sa gawain po ng Panginoon. So, ito po ay gaganapin sa February 11 to 14 po. So, purihin po ang Panginoon, pagpapala po sa bawat isa po sa atin.